Hi. Good morning po sa inyong lahat, mga kalidiis. Mga kababayan, good morning sa inyo lahat dyan. Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man kayo ngayon sa sulok ng mundo, magandang umaga po sa inyo lahat ng Lunes, Monday, starting on duty. Kayo ba'y nag-almusal na sa mga oras na ito, mga kalidays? Ating mga bayanin dyan sa malayong bayan, kumusta kayo dyan ng mga mahal naming mga bayani, mga OFWs na silang nagbibigay ng malaking kontribusyon ng ating pamahalaan, isa sa mga sandalan ng bayan, ang ating mga mahal na OFWs na sanay palagahan at mapansin ng ating pamahalaan ang kanilang mga kahilingan. Marami po kasi akong na hindi ko lang alam kung ito ba ay fake news, no? Marami tayong nakikita sa mga sa Facebook na may mga lumalapit nating mga kababayan ng mga OFW sa UWA. Puro patalastas na lang pala. Tapos ilan sa ating mga kababayan na pumunta ng UWA, wala rin palang nakukuha. Wala rin palang nakukuha mula sa tulong ng UWA. Excuse me. Ay, wag na po tayo magtaka. Dahil ang pamahalaang ito talaga ay walang na tayo nakikita na may magandang patutunguhan. Kasi parang nangyari sa atin, no, ngayon, parang pakiramdam ko lang sa atin, sa sarili ko lang na opinion at suggestion, no? Parang nagkanya-kanya ang bawat isa sa kanila na dumiskarte, no? Dahil nga siguro ito sa nangamba na magkakaroon ng kira, kaya nagkanya-kanya sila ngayon diskarte, oh. Kanya-kanyang yaman, kanya-kanyang nakawan sa pera ng bayan, kanya-kanya yan, kung saan sila pupisto na lugar, hindi sila maabutan ng bomba o bala kapag nagkaroon ng gera. Kasi wala ka po talagang nakikita ngayon, no? Ultimo mga opisyal ng public, bawat isang sektor sa gobyerno, tulad na, for example, DPWH, mga ganun ba, mga lahat ng sektor sa lipunan, parang wala kang nakikita na mayroon silang nagpapahayag sila na ito ang mga project namin ginawa, no? Parang ito, naglilinis ang mga estero, naglilinis kami sa mga estero kasi baka bahain, mga ganun bang sinyalis na maririnig natin ba? Pero wala tayong naririnig sa mga ganyang mga bagay talaga, no?
Parang hindi natin maintindihan ang kalakaran ngayon, no? Parang hindi nagkalayo sa kalakaran ngayon at kay Noynoy Aquino. Parang hindi nagkalayo ang sistema, no? Systematic nila. Parang bumalik talaga tayo sa dati. Na pinagbago na ng dating administrasyong Mayor Digong Duterte, binago niya ang administrasyong Arroyo. Binago niya ang administrasyong Noynoy Aquino sa kakulangan ng pamamalakad nito. Dahil walang ngipin talaga din. Ngayon, binago ni Mayor Duterte, nabago lahat, no? Nagkaroon ng simpatiya ang sabay ng Pilipino sa gobyerno dahil pinanagahan sila ng gobyerno. Kaya ang mga kababayan nating mga simpleng tao nakipagtulungan sa gobyerno noong panahon ni Tatay Digong kasi pinanagahan sila eh. Ang inisip ng mga tao, naramdaman ng mga tao, ay mahal tayo ng gobyerno, di tulungan natin ang gobyerno. Ayun ang gobyerno na talagang may simpatiya ang bawat Pilipino sa panahon ni Tatay Digong, no? Ngayon bumalik tayo, parang hindi tayo magkalayo sa pamamalakad ni Aquino, kay Noynoy Aquino. Parang hindi lumayo ang sistema ngayon, na parang walang pagpansin, parang walang pakialam sa mga nangyayari sa ating lipunan. Parang walang pakialam sa mga hinaing ng samay ng Pilipino. Sobrang lugmok na sa kahirapan. Parang aniwan, hindi ko alam. Parang aywan. Kasi kahit ako, minsan lang ako nanonood ng TV, no? Minsan ko rin narinig yung mga news. Pero maski na. Kasi kapag talagang may mga narinig na news mula sa mga opisyalis ng gobyerno kung ano ang gagawin nila, kung anong project nila, katulad ng baha, no? Tagulan na. Marinig mo sa mga tao eh, kahit hindi ka nakikinig sa news. Marinig mo sa mga tao na kinabukasan magkape-kape, magsama-sama, magkumpuk-kumpukan. Marinig mo yung mga kwento eh. Marinig mo kung anong ginawa ng gobyerno eh. Pero ngayon wala ka talagang marinig eh. Kahit sa mga tricycle driver, pupunta ka sa mga nagkukumpukan, wala kang marinig regarding sa gobyerno eh. Wala. Parang, kasi wala silang nakikitang na may mga magandang project na ginagawa. Wala eh. Kaya wala rin silang maritis sa mga wala rin silang maibalita sa mga kaumpukan nila. Yun po ang mga problema ngayon sa ating lipunan na hindi talaga kulang sa pansin ng ating pamahalaan. Ewan. Diyos ko na lang ang bahala at siya lang nakakaalam ng lahat ng ito. Masakit lang kasi po isipin. Kaya tayong simpleng mamayan lang, wala naman tayo nangangarap tayo pero wala naman talaga tayong marating eh. Pero may pangarap tayo. Lalo na ngayon, nakaupo tayo sa gobyerno na walang pakialam sa mundo. Lalo na tayo nawalan tayo ng pangarap na to, no? Para bang lahat na lang tayo nanghihinaan sa mga diskarte ng gobyerno ito kung paano niya tayo matutulungan. Parang sarili na rin natin, parang gumaya na rin eh, no? Parang kulang na rin tayo sa diskarte dahil sa nakikita natin sa kalakaran sa pamahalang ito na hindi ko alam talaga kung anong klaseng gobyerno itong mayroon ngayon. Oo. Ang daming naghirap sa mga sulok-sulukan, no?
Pero wala kang na... Kasi malaman mo naman yan na malaman mo naman yan kapag may binigay ang tulong ng gobyerno dahil bawat mayor mayroon yan mga DSWD yan. Sa barangay pa lang yan. May announce na yung mga kapitan dyan na ito, bukas, ganyan, mga schedule yan. Pero ngayon, wala tayong marinig Wala tayong narinig na mayroong anunsyo ang bawat barangay na may ipamigay ang gobyerno. Sorry. Pero, punto lang ko sa iya. Pero, kapag napanood mo yung mga vloggers na mga bulok, na mga tanso vlogger, mga fake news, alam na, tuloy-tuloy na yung pamimigay ng gobyerno sa mga ayuda daw. Saan ba yan? Yun ang tayo nung tanong ng kalahatan, pagkalahatan na tanong. Nasaan ba yung mga ayuda yan? Saan mang lugar yan kayo namimigay? Bakit marami ang walang alam sa mga sinasabi niyong ayuda na pinamimigay niyo ngayon? Talaga naman Sir, mga madam, kaya po lahat nga namumuno si gobyerno, no, ngayon, inupo kayo ng tao dyan para magsilbi sa tao. Hindi kayo ang pagsilbihan ng tao. Kayo po ang magsilbi sa tao. Dahil wala, kami mga bonante, hindi nagsasabi sa inyong tumakbo kayo. No? Hindi kami nag-utos na pasukin nyo ang politika. Kayo ang may gustong tumakbo at umupo sa ating gobyerno. Okay? Kasi nga daw gusto nyo tumulong sa ating mga sambayan ng Pilipino. Ngayon, nakaupo na kayo. Sinusurti kayo, ika nga, no? Pinalat kayo, nanalo, okay. Ika, nga. O nasaan kayo? Nasaan kayo ngayon? Bakit hindi nyo pinaglingkuran ang buong sambayan ng Pilipino? Makalaban mo yan, maantay mo yan, mapro mo yan, lahat yan ay sambayan ng Pilipino. Hindi mo yan piliin yan. Hindi mo yan iwas-iwasan yan dahil lang lahat na yan Pilipino yan. Nandito sa ating bansa yan. Bumuto man sa'yo yan o hindi, yan ay Pilipino. Kaya pag lingkuran mo lahat yan, kung may tao kang may isip at may puso kayo, paglilingkuran mo lahat ang sambayan ng Pilipino kahit hindi kayo ang binuto. Kasi kapag hindi nyo paglingkuran yan, ang isa lang ang tinakbo nyo, nanalo kayo, ibig sabihin para kayong one-sided. Kung sino lang yung bumubuto sa inyo, yun lang yung bigay ng ayuda. Mali yun, napakamali yun. Hindi po yun makatao. Hindi po yun makatao na pamalakad sa ating lipunan. Kaya hindi ka dapat naupo dyan kung ganun ang ugali mo. Ang gobyerno kailanman hindi nagkasala sa ating lipunan. Walang pagkukulang ang gobyerno kahit isang mali. Ang batas, walang pagkukulang ang batas kahit isang mali.
No? Ang nagkukulang nito ang nagdadala ng gobyerno at nagdadala ng batas. Yun po ang mali. So, pag ating titingnan, nasa pagkatao ang kamalian. No? Nasa namumuno ang pagkakamali. Hindi sa gobyerno, hindi sa batas. Dahil ang batas at sa gobyerno, kailanman hindi nagkamali yan. Gobyerno pa rin yan. Batas pa rin yan. Walang nagbabago dyan. Ang nagbabago lang dyan, yung nagdadala ng batas at mga nakaupo sa gobyerno. No? Na hindi ba nyo alam na kapag may problema ang sambayanang Pilipino, kapag may problema ang gobyerno, kapag may pagkailangan ng gobyerno ang tulong ng sambayanang Pilipino, mabilis pa sa sikat ng araw makakarating ang tulong ng buong sambayanang Pilipino, lalo na po sa mga masang Pilipino. Ang pinakamagaling at pinakamagandang gawing intelligent ay ang sambayanang Pilipino. Wala pong makakatalo nito. Kung ang sambayanang Pilipino ang gagawin mo intelligent para sa lahat ng mga masamang elemento sa ating lipunan matiris kagad, pinakamabilis po ang sambayanang Pilipino. Alagaan mo lang sila. Ayusin mo lang ang kanilang buhay. For example, mahalin mo ang sambayanang Pilipino. Bigyan mo ng halaga at kalidad ang bawat isang Pilipino. Bigyan mo ng trabaho, bigyan mo ng mga mababa presyo ng kanilang bibilihin, no? At pabahay at palagahan. Yan lang po ang hiling ng buong masang Pilipino. Sigurado kapag may kailangan kayo, tiris kagad ang mga hahanapin yung mga wanted sa lipunan. Mabilis gawing intelligent ang masang Pilipino. At kailangan lang sa amin yung may sandalan, yung may ipagmalaki kami at mayroon kaming maasahan na tutulong sa amin once na kami nagkaroon ng problema dahil sa aming pagtulong sa lipunan, sa gobyerno. Yun po ang aming sandalan. Katulad ng ginagawa ni Tatay Digong, no? Na kapag may problema ang ating kapulisan, once na nasa on duty at may problema ang ating sambayanang Pilipino na mag-witness, inaako ni Tatay Digong ang problema, no? Inaako niya lahat ng kasalanan. Kaya ating mga sundalo, ating mga alagad ng batas, malakas at masipag na maghahabol sa mga wanted, maghahabol sa may mga kasalanan sa ating lipunan, kasi may gobyerno na nakatayo na handang tumulong at aakuin ang lahat ng magawang kasalanan ng pulis basta naka-on duty ka. Ngayon, anak ng kutibas, ultimo nga balita kung kailan maibaba ang presyo ng mga bilihin. Walang gobyerno.
Ay, ay, ay. Diyos ko. Ano, matay tayo sa gobyernong ito na walang kalaban-laban. Tayo gobyerno na mismo papatay sa'yo eh. Talaga naman. Matay sa gutom. Ay, alam na naman galing to sa pandemic. Alam ba nila na marami pang hindi pa nakarecover sa pandemic nating nalaanan? Ito na sumasalubong yung mga matataas ng presyo ng mga bilihin. Wala talaga itong gobyernong ito. Laki ng pagsisisi talaga. Kahit binoto pa namin ito. Bakit binoto pa niyo? Wala naman pala ang kainat na ng lahat ng paghihirap ng mga sabay ng Pilipino para may ipanalo nyo ang gobyernong ito. Ang nakaupo sa gobyerno pala. Leksyon na po natin to, leksyon. Para sa pagdating ng eleksyon, matuto po tayo. Matuto na po tayo sa katotohanan. At huwag po tayo tumanggap ng pera na mula sa politiko. Ito ngayon, oh. Ito, aw natin dito. Hindi tayo napapakinggan. Dahil sobrang hayahay na, doble pa ang naging hayahay na ngayon ang buhay ngayon. Patandaan natin yan. Sasabihin ko sa inyo, maniwala kayo sa akin o hindi, pag nagkaroon ng gira dito, nauuna na yan sila sa ibang bansa. Wala yan dito mga yan. Yung buong pamilya mga yan, wala na yan dito. Pati yung pamilya ni Tamba, wala na yan dito sa Pilipinas kapag nagkaroon ng gira. Baka ngayon wala na dito sa Pilipinas mga yan eh. Yung mga pamilya na yan, wala na dito yan. Puro na ba kayo nakikita mo sa mga picture, sa mga Facebook? Baka ano na lang yan. Mga old picture na lang yan. O interview sa ibang lugar, ibang bansa. Baka ha. Akin lang yan, opinion ko lang yan. At analyze ko lang yan. Baka wala na yan dito. Baka mga yan nasa ibang bansa na yan nakatira ngayon. Kasi hindi nila alam kung anong oras magkakaroon ng gira eh. Kaya yun, wala na yan dito mga yan. Tapos sila pa ngayon ang sol-sol para magkaroon ng gira ang China at ang Pilipinas. Eh, sila rin naman ng unang aalis kapag nagkaroon ng gira. Wala talaga. Kainis ng gobyerno ito. Aba, nakainis talaga. Nanggigil ako. Nanggigil ako. Basta gusto ko gumuya na mais ba? No? Sa dami-dami ng naghihirap sa bandira pa ang unahin. Kaguluhan pa ang unahin na mayroon dami naghihirap sa ating bansa. Bakit? Gira pa ang unahin mo ng pansin. Gira pa ang pinapansin nyo. Pagkatapos ng gira, anong mangyayari?
Tayo mga Pilipino, matapang tayo. Matapang talaga tayo, pero matagal tayo magalit. Ngayon, kapag nagkaroon na ng tapang at lumaban tayo, matapang tayo. Aminin naman tayo, matapang tayo, pero matagal lang tayo magalit. Ang haba ng pasensya natin. Pero pag nagalit talaga tayong war talaga tayo. Warsak tayo pag nagalit tayo. Buhos. Pero ang tanong, pagkatapos ng gira, anong mangyari? Makikita mo ang mga bata, nakikita mo ang matatanda, o baka hindi mo na makita kasi isa ka na rin sa manawala, no? Tapos anong mangyari sa buong Pilipinas? May mga building pa bang makikita mong matataas na building? May gobyerno pa ba tayong pupuntahan? Di ba umpisa na naman tayo pag nagkaroon ng gira dahil wawasakin ang mga establishment, ang mga negosyo ng Pilipinas. Mag-isip ka naman. Panginoon ko, mag-isip ka naman. Huwag niyong isipin ang inyong sarili lamang. Isipin niyo ang pangkalahatan. Huwag pang sarili. Kasi po, dito na lang po ako. Medyo papasok na po tayo sa trabaho. Shout out po sa inyo lahat dyan, Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man kayo ngayon sa sulok ng mundo. Sa mga OFW na dyan, mga mahal nating mga kababayan ng mga OFW, kumusta kayo? Huwag kayo pong magpabaya sa inyong sarili. Mahalin po nyo ang sarili dyan sa ibang bansa. At magdasal po tayo lagi na sana'y tuloy-tuloy ang ating pagbubuti sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At walang sakit sa araw-araw na pamumuhay. At ligtas sa mga masamang karamdaman at pamakan. Sampu po ng ating mga mahal sa buhay. Tayong lahat po, sana God bless po tayong lahat. At bless na bless po tayo araw-araw. At sana yung mga pagod natin malunasan man lang sa isang ngiti ng ating mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas, no? Anumang sakit ang ating maranasan ngayon sa abroad, anumang lungkot, homesick, nandiyan na lahat. Sana palagahan din kayo ng ating mga pamilya nyo dito sa Pilipinas sa inyong mga paghihirap dyan sa malayong lugar. Sana po madama nila ang pagpapahirap ninyo dyan at ang bawat isa sa mga pamilya nyo magpapalaga ang bawat isa. Yan po, laging tandaan, basta po mag-ingat lang po kayo nyan sa iba-ibang sulok ng mundo. Maging aware kayo sa lahat ng bagay tulad ng sample kaguluhan, no? Mayroon nga tayong mga kaligtas na mga ibang kababayan. Mayroon naman talagang hindi rin makaligtas sa mga trahedya. Kung ano man, sana wag naman, no? Mga kaguluhan na yun, halos lahat na lang. Magdasal lang po tayo na wag magkaroon ng ganong sistema sa ating pamalaan. At patuloy po tayong kumapit sa Panginoon dahil siya lang po ang ating tagapagligtas kahit kanino man. At siya lang po ang magdadala sa atin sa ating patutunguhan na kaligtasan, no? Shout out po sa inyo lahat dyan. Dyan sa may Renaissance Tower, shout out po sa inyo dyan. Yung mga magigiting natin mga gwardiya dyan, mabuhay. Dyan sa Dumascola, ganoon din sa Dumascola, sa ating mga magigiting na gwardiya dyan sa Dumascola, mabuhay kayo lahat dyan.
tayong lahat. Mabuhay, mga kadidiis, mga kadabarkads. Mabuhay po tayong lahat. Hinatatan nila pong gamay, mga sensoryanity sa lupa ng aking sinalangan. Mabuhay kayo dyan, mga kamag-anak ko dyan, o sa lahat sa inyo dyan. Mabuhay, shout out po sa inyo lahat dyan. Sa Malapok Sur, Norte, mabuhay. Sa mga pamangkin ko dyan, at sa mga kabuong kong mga kaanakan ko dyan, mabuhay. God bless inyo lahat. O sa buong mga sensoryanity, mga inapakanliti, sa baba, dami, no? Dami. O dyan sa may abuyog, no? Dyan sa ating mga kababayan na mga preso, dyan sa abuyog, liti. Ingat-ingat lang po kayo, mabuhay po kayo, enjoy lang po. Magdasal po tayo sa Panginoon na ano man ang ating problema ay sana ay ating kanya-kanyang malulutas ang ating mga problema, no? Tutulungan tayo ng mga buong may Panginoon. Tutulungan tayo ng buong may kapal na kung ano man po ang ating problema, lalo sa hustisya, sana ay makamtan natin ang totoong hustisya sa ating buhay, no? Shout out sa inyo dyan. Shout out po sa inyo lahat dyan. Yung mga kababayan na nakukulong, na walang kaso, nakukulong, sana po ay dasal lang po tayo. So, makakalampasan natin yan. Malalampasan natin ang masamang bangungot na dumating sa ating buhay. Dasal lang po tayo sa ating mahal na Panginoon. Yan po sa lahat po ng tao sa mundo, sa lahat po ng tao sa Pilipinas. Shout out po sa inyo lahat dyan. God bless po sa inyo lahat. At mag-ingat-ingat po tayo sa araw-araw sa ating pamumuhay. At God bless po sa ating lahat. Amen. Ma'am Susan David, shout out po sa inyo. O sa mga TikToker, mga friend kong TikToker, shout out po sa inyo. O dyan sa may Lagunde, Morong Rizal, shout out po sa inyo dyan. Peter Santos, shout out po sa inyo lahat. 10 ng ating mga kagawad. O dito sa may Ace Domingo, kaibigan kong Kapitan Cardenio Michael, shout out sa inyo Mike, at mabuhay 10 ng inyong mga kagawad. O sa ating lahat, good morning. At ako'y magpapaalam na sa inyo. At hanggang sa muli po, ito si Chris MTV at Jiggy Bara TV. Nagmamahal sa inyo forever. I love you all. Bye-bye. Ingat, God bless.